Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espalamat. Ngayon, araw ay ilalahad kong aking tutunan sa daily devotion na pinamagatang God works in the midst of pain. Series po na the power of forgiveness, no? So, ang scripture po natin ngayon is Genesis chapter 45 verses 4 to 7. At ang sinasabi dito is, Then Joseph said to his brothers, Come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So, yung kwento dito, no, yung magkakapatid din si Joseph is itinapon sa balon, no. So, sabi ng mga kapatid niya is hindi, parang sayang lang. At yung ginawa is ibinenta sa mga Malachites. Kasi mga Malachites, ibinenta siya sa Egypto para maging alipin. Now, sa Egypto naman, pinagbintangan siya ng rape ng kanyang amo. Tapos, nakulong siya. Diba? Ito yung kwento nun. Yung teaching natin is may 3 truths about pain. Number 1 is, our loved ones can hurt us most. Sinasabi nito na yung pinakataong mahal mo, ayun pa yung kayang manakit sa'yo. Example na nga ni Pastor dito na yung nung kapitbahay mo, minura ka. Then, para sa'yo is wala lang. Kung magtatawanan mo pa nga diba? Pero kapag yung pamilya mo na yung nagmura sa'yo, diba, sobrang sakit. Kasi pamilya mo yun, hindi naman ibang tao. Yung parang sa kasintahan mo, your loved ones. Diba, ibuong-buo yung pagtitiwala mo sa kanya. Then, nagsinungaling siya sa'yo, nag-lie siya sa'yo na, alam mo yung binetray ka niya, ganun. Tapos, sa'yo, sobrang sakit ng impact sa'yo kasi nga, mahal mo yung tao. Then, yung tao is nagsinungaling sa'yo. Diba, ganun. Basta, pag loved ones yung nanakit sa atin is talagang doble yung sakit, no? Pag ikaw na yung sinaktan. Ay yung sinasabi dito sa our loved ones can hurt us most. Next is revenge worsens our pain. Sinasabi dito na kung ikaw gaganti, mas masakit pa sa nararamdaman natin, no? Pag naghiganti tayo, mas papasamain na natin yung loob natin, 'di ba? May quote nga si Pastor kanina sa devotion niya na hurting them back will not heal your pain, no? Ang dami mo ng sakit na nararamdaman, tapos as dadagdagan mo pa, like sasaktan mo pa yung ibang tao, no? Yung paghihigante natin sa kapwa o sa may mga atraso sa atin is hindi nakakapagpagaling ng sakit na nararamdaman natin. So, wag na tayong magplano gumanti, kasi kapag gumanti ka, wala ka nang pinagkaiba sa kanila, di ba? Ayaw din ni God ng ganun. Hayaan mo si Lord yung kumilos para gantihan sila. Gantihan yung taong nanakit sa'yo. Yung mga ugali tayong ganito, palagante. So, ang sabi nito is, wag tayong gumanti, kasi kapag gumanti ka, parang wala kang pinagkaiba sa kanila. Next is, God works in the midst of pain. Ang ating Panginoon ay kumikilos kahit sa panahon pa ng pagdurusa. Pag tayo ginawa ng masama, isipin na natin si God. Isipin, hindi man natin mag-get si God. Kasi may ina-accomplish siya. May ina-accomplish siya sa atin. Ang ating Panginoon lang ang kayang gumamit ng kasamaan ng ibang tao, no? At gawing itong isang bagay na maging parte ng magandang istorya. At tulad nung kay Joseph, di ba? May mga pangit na ugali yung tao doon na ginamit si God. And sa pamamagitan nun, ang ganda ng istorya kasi naging pangalawa siya sa pinakamataas na makapangyarihan, no?
May purpose si God kung bakit niya tayo hinahayaan sa sakit, sa pagdurusang nangyayari sa atin. Lahat ng sakit o nararamdaman nating pagdurusa or what, lahat yun may purpose kung bakit niya yung binigay sa atin, kung bakit niya tayo hinahayaan sa ganung sitwasyon. No? Bilang application, number 1 is forgive just as God has forgiven us. Marunong tayong magpatawad. Magpatawad tayo. Marami tayong pait, sakit at trauma na pinagdaanan. Pero kapag tayo nagpatawad, mas nararamdaman natin si Lord, di ba? Kung tayo ang tao, malaki yung kasalanan natin kay God. Kung tayo malaking kasalanan sa ating Panginoon, di ba? Pinapatawad niya tayo. Ano pa kaya tayo na tao lang na hindi tayo marunong magpatawad sa iba, no? Patawarin natin yung ibang tao at tulad ng pagpapatawad ni God sa atin. Ay sinasabi sa forgive just as God has forgiven us. Next is get strength from the cross. May ugali tayong mahirap magpatawad. Lalo na kapag sobrang sakit nung ginawa sa atin, di ba? Like parang madudurog na yung pagkatao mo sa sobrang sakit. May ugali tayong ganun na ayaw natin magpatawad talaga, as in, kahit anong sorry, ayaw magpatawad. Kasi yung ginawa nila, doon tayo nakafocus, tsaka doon tayo, ayun yung tumatak sa atin kasi nga sobrang sakit nung ginawa, no? Pero sinasabi dito na, kapag tumingin tayo sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, may paghuhugutan tayo, eh. Doon sa krus ng Kalbaryo pinatawad tayo, at sa krus ng Kalbaryo ay hihingi ako ng lakas para magpatawad sa iba. Sinasabi dito na, kung si Jesus pinatawad tayo sa krus ng Kalbaryo, sino ka, ako, tayo, para hindi magpatawad sa iba? Sinasabi dito na, ayun nga, katulad sabi ko kanina, si God pinatawad niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Marunong siya magpatawad kahit napakalaki na kasalanan natin, no, sa Kanya. Kahit wala siyang kasalanan, sinalo niya lahat ng kasalanan natin para lang maligtas tayo, no. Kaya sinasabi dito na kailangan din natin magpatawad. Dapat marunong tayo magpatawad sa iba katulad ng pagpapatawad na ginagawa niya sa atin. Next, lastly, discover God's ultimate purpose. Nasaktan ba tayo? Sabi nga ni Pastor, minanakit ba sa atin or what? We need to zoom out, no? Tignan mo natin yung sitwasyon natin sa perspective ni God. Di ba nga sabi niya, ito yung problema mo. Kasi ito ka. Kumbaga tignan mo yung problema mo, huwag ka papa-apekto. Hayaan mo si God yung kumilos. Syempre ikaw, cooperate na lang din with God, no? Discover God's ultimate purpose. For sure, napakaganda ng gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay. Bagamat nasaktan tayo, sa huli, papatawad pa rin tayo. May magandang plano si God para sa atin. And yung mga pangit na nangyayari sa atin, lahat ng pigdadaan natin pangit na nangyayari sa buhay natin, gagamitin yun para sa advantage. Para sa advantage natin into a great person. Gusto ng Diyos na tayo ay maging dakilang tao. May plano po ang ating Diyos sa ating mga buhay. So, ang lesson learned po dito is magpatawad pa rin tayo, no? Kahit napakalaki ng kasalanan nung nagawa sa atin ng tao. Magpatawad tayo. Kasi nga yung Diyos nagpapatawad. No? Ano pa kaya tayo na tao lang? Yun. So, magpatawad tayo sa mga tao na nagkakasala sa atin. Kahit hindi sila humingi ng sorry. Basta tayo, sa sarili at kay God is napatawad na natin sila. No? Huwag tayong maghihigante kasi kapag gumanti ka parang wala kang pinagkaiba sa kanila. No? So, ito na, sana ma-apply natin yung teaching and application na ngayon sa daily devotion. Sana may sa buhay natin siya. No? At tumatak sa atin na kapag nagpatawad tayo is mas lalo natin maramdaman si Lord. Ayun na po ang aking natunan ngayong daily devotion. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.